Pero 30s, gusto ko na pag-isipan yung maigi yung ating usapin ngayong gabi. Alam ko po na magkakaiba yung mga opinion natin tungkol sa ganitong klase ng usapan, pero naniniwala po ako na sa usaping ito, merong tamang opinion. Today's episode talks about how men see women. How some men see women as mere objects of sex. And how we as Filipinos in 2026 still have this backwards view na kapag ang lalaki po ay nag-iisip ng kalaswa-laswa sa iisang babae, for some reason, parang kasalanan pa ng babae. Bastos kasi siya manamit, no? Ginusto niya yan Ginusto niyang babastos siya. Bastos yung suot niya, so pwede siyang bastusin. Or lalaki kasi yan Normal sa kanila yan. Hindi natin mababago yan. And before we even begin with today's discussion po, no, medyo naiiyak lang ako kasi bigla ako may naalala. Sasaglitan ko lang po, I had this experience, I think 2 weeks ago, pumunta kami ng QC Circle po, no. Sa amin kasi dito po sa QC, hindi ko alam kung palagi siyang nakikita doon, no? Pero doon sa underpass, papunta sa QC Circle, habang naglalakad po kami ng kapatid ko, meron parang exhibit doon. Hindi ko alam kung exhibit yung mas appropriate na term para banggitin po ito, no? Pero doon sa exhibit na to, imagine niyo, no, naglalakad ka sa underpass, tapos may mga glass na encasing, dire-diretso silang ganyan. May mga pangalan at larawan po doon ng iba't ibang mga kababaihan. Merong matanda, bata, may baby, may lesbian. Kung hindi ako nagkakamali, parang ganun yung mga nakita ko. Nakalagay doon yung mga kwento nila, no? At kung paano sila na, alam nyo na, dahil lalaki lang yung mga gumawa. And ang pinakamalaking focus ko po dito, no, kinikilabutan ako kasi yung mga damit po nila, yung mismong suot nila nung panahon nung kanilang vulnerability, nakalagay po doon. Kinikilabutan talaga ako nung nakita ko siya in person. Merong uniform sa school, 'di ba? Gago. May militar pa, may sundalo, ganyan. May naka-dress, covered lahat. May maigsi, may mahaba. Lahat nandun. Seeing something like that changes you. Naiyak po ako. And this is why medyo G po tayo sa usapin natin ngayong araw. Kung saan tatanungin ko kayo, pananamit ba ng babae ang may kasalanan? Kaya sila binabastos ng mga lalaki. Ngayong araw, boboses po tayo para sa ating mga 30s, hindi naman sa 30s pero lahat po ng kababaihan. Pero bago natin ituloy yung kwento, disclaimer lang ha 30s, syempre nakakagalit at nakaka-trigger yung ating usapan. However, itong mga usaping ito, no, basically is the purpose of bakit meron tayong ganitong channel, di ba? Kailangan lagi tayong may natututunan. Kailangan lagi tayong may ini-spark na conversations to understand and to fight stigma. So please ha, pag-isipan nating maigi ang mga itatype po natin ng mga komentaryo sa ating comment section. Umpisahan na natin. Ann Curtis, lewd comments. Bong Suntay under fire over lewd comments about Ann Curtis. Yun yung mga headline po nitong mga nakaraang araw. Basically, ang nangyari, itong si Jesus Manuel o Bong Suntay, isang Quezon City representative, nagkaroon ng malawakang kritisismo po. Lahat po talaga. Mula sa mga normal na mga mamamayan, may mga lawmakers din po, celebrities, and even his own wife, no, asawa niya. Kinutya siya. Titingnan natin yan mamaya ha, dahil sa isang controversial po na remark na ito, dahil daw sa parang reaction niya nang makita niya ang artista na si Ann Curtis. And for context, itong remarks po sinabi niya during a House Committee on Justice session. Different context daw, pero hindi na natin pupuntahan yon kasi panibagong away na naman po sa comment section natin yan. A different issue, pero yun yung context, kaya ako lang din po nabanggit. And magpapaka-honest po ako, ang layo talaga ng usapan. So kung paano niya sinabi to, paano siya napunta doon, hindi ko na rin po naiintindihan. Pero ito po yung litanya niya. Pakinggan niyo maigi. Alam niyo minsan, nasa Shangri-La ako, sabi niya, nakita ko si Ann Curtis. Ang ganda-ganda pala niya. You know, may desire sa loob ko na nag-init talaga. Na-imagine ko na lang kung anong pwedeng mangyari. Pero syempre, hanggang imagination na lang yon. Pero di naman siguro ako pwedeng kasuhan kung anong nai-imagine ko And upon hearing this, no, what the fuck na lang po talaga. Especially dahil sinabi siya ng isang public official at sinabi sa isang
public na pangyayari. No, kung saan lahat ay nanonood. And lastly, alam mo minsan nasa Shangri-La ako, nakita ko si Ann Curtis. Ang ganda-ganda pala niya. May desire sa loob ko na nag-init talaga. At na-imagine ko na lang kung anong pwedeng mangyari. Pero siyempre, hanggang imagination na lang yon. Pero hindi naman siguro ako pwedeng kasuhan dahil kung ano-ano yung na-imagine ko eh. Thank you very much, Madam Chair. Madam Chair. The Honorable Zamora. Madam Chair, I would like to have those statements stricken from the record. Agad-agad naman po itong kinutya ng marami kung saan sumagot din po siya. There is nothing sexual doon sa sinabi ko. Nothing immoral. It's just, I said, may na-imagine ako. I think there is nothing wrong. I think we are starting a dangerous precedent because we are censoring manifestations which are neither illegal nor immoral. Madam Chair, There is Happy nothing Women's Month. sexual dun sa sinabi ko. Nothing immoral. It's just, I said, may na-imagine ako. I think there is nothing wrong. Nevertheless, Madam Chair, I want that deleted in the record. Madam Chair, I move to strike those statements from the record. Objection, Madam Chair. There is a motion to strike out from the record the earlier manifestation of the Honorable Suntay about his imagination upon seeing Ann Curtis. With 13 votes in the affirmative, 2 in the negative, and 2 abstention, the Chair orders that the earlier manifestation of the Honorable Suntay be stricken out from the record. So ordered. I think we are starting a dangerous precedent because now we are censoring manifestations which is neither illegal or immoral. So imagine we are conducting a hearing, but now statements which are neither immoral or illegal can be stricken out of the record without any reason. I think that's a terrible Madam precedent that Chair. we're starting. It is just the start of the Women's Month. And I don't think that we should be hearing such comments from our dear colleagues. We are not censuring anything, but we are reminding them that, in fact, we should support women by not saying these statements. The Chair Yes. would like to state that if the manifestation of the justice member offends the sensitivity of the justice members, then it means that we are crossing the boundaries already. Madam Chair. After all, we rule here by the judgment of the justice members. So I hope we respect the decision of the majority of the Justice Committee. Which was offensive? The word desire or the word imagination? As to whether or not the manifestation of the Honorable Suntay is offensive of our morality is a judgment that belongs exclusively to the justice members. I think the majority have spoken already. Dahil sa sinabi niya pong yan, isa-isahin natin yung mga naging reaksyon ng mga tao. And mostly po, no, meron po akong tatlo na sisilipin. Ito yung tatlo na curious po ako kung ano yung magiging reaksyon nila. Una-una si Mayora Joy Belmonte. Pangalawa, yung asawa niya. Anong sinabi niyan? And pangatlo, syempre, si Ann Curtis. Naghihintay ako ng tatlong eksplosibo na reaction dyan sa tatlo. Although, I think these are well-spoken women naman po. No? So, I don't think sasabog sila. Pero, naghihintay ako ng maanghang at malalim na reaksyon mula sa kanila. Mayor Joy Belmonte. Sobrang progressive po ng QC. No? Actually, alam nyo, sobrang proud ako sa mga pinaglalaban ng aming mayora dito. And sana ipagpatuloy niya pa yung mga pinaggagawa niya. No? Pero dito po sa amin, wala ako sa QC ngayon, nasa Thailand ako, pero meron kaming LGBTQIA rights, talagang lahat ginagawa. May right to care card po dito, women's rights, lahat yan pinaglalaban ni Mayora. Nabanggit ko sa inyo na dito po sa QC, meron nga exhibit dun sa underpass, biruin mo, underpass may exhibit ng mga kasuotan ng mga victims. So talagang hindi ko po maiwasan isipin, no, kung QC representative, itong si Bong Suntay, ano kaya iniisip ng mayor ng QC? Salungat
ito sa mga ipinaglalaban ng lungsod. Diba? Hindi pwedeng hindi siya magsasalita laban dito. Mabilis naman pong nakarating ang balita kay Mayora Joy Belmonte at hinihikayat niya na ito ay mag-issue ng isang formal apology. Dahil yung kanyang remarks inappropriate daw. At totoo naman, may isa siyang binanggit at sabi niya itong si Bong Suntay ay isa raw sa mga key local officials nang ipasa ng QC ang bawal bastos ordinance na nagsasabi na itong mga lewd, malicious, at mga demeaning o nakakapambaba po ng mga remark walang lugar sa Quezon City. His words directly contradict the spirit of empowerment that we have worked hard to build here in Quezon City. Over the years, we have embraced the difficult work of establishing protections for women, constantly striving to honor their rights by creating safe spaces and opportunities for them. At alam mo po, ako nakikita ko po kasi talaga ang paghihirap ng mga kababaihan na walang pakialam ang mga lalaki. For example, di ba, sa workplace, bawal ka umabsent, porket may regla ka, bawal. Yung mga ganung bagay ba? And, ay nako, hindi ko naman sabi, pero minsan po talaga, marami mga kalalakihan ang bulag sa paghihirap ng mga kababaihan. So, sunod na rin po yan, no? Nagsalita na rin yung mga women's rights advocates, mga ibang artista, sila Carla Davila, yan, nakita ko, Gabriela, lahat nagsasalita na po laban dito, no? Pero yung isa po talaga sa pinaka-curious ako, kung ano yung opinion nung kanyang asawa mismo, Sheila Guevara. Yan pala yung pangalan ng asawa ni Bong Suntay. Curious po talaga ako, no? Siyempre, isipin ko, pagtatanggol niya ba yan? O kukutyain niya? To be honest, sa totoo lang, that's a tough position to be in. Asawa ka Pero kung ako ang asawang babae, and I know kung ano yung value ko, no? Wala akong pakialam. Kung mag-aaway kami, magagalit ako, no? Hindi ko siya kakampihan. That to me, kung ako yung asawa niya, is condescension. Ibig sabihin, ang baba pa na ng tingin mo sa akin. No? Kung mababa ang tingin mo kay Ann Curtis, mababa rin ang tingin mo sa akin. Ganun lang pala ako sa'yo. To my surprise, nag-issue po ng apology yung kanyang asawa. Napag-alaman ko rin po na si Sheila pala ay isang mental health advocate. I want to be unequivocally clear. My children and I do not agree with and we do not condone the analogy made by Bong. Sabi niya sa kanyang Instagram po ito, no, ng mga panahong sumasabog na itong mga balita. Sabi niya, the news circulating that I laughed and therefore approved of what was said is false. And I will not allow that narrative to stand unchallenged. Nilalabanan niya. Matapos itong pagsabi niya ng kanyang stance, dinirekta niya mismo yung focus ng kanyang sinasabi kay Ann Curtis mismo. Sabi niya, I am deeply sorry. No woman, walang babae, should ever be spoken about that way. And I understand if words alone feel insufficient. Please know that my heart goes out to you. Mukhang authentic naman po yung itong kanyang paghihingi ng tawad. And I stand with you. Sabi niya na lahat ng kababaihan deserving of respect. Isang value na ayon sa kanya, she holds deeply and will never compromise on. At sobrang tapang, sa totoo lang. Sarili mong asawa, di ba? However, meron siyang isang request sa publiko. Sabi niya, please leave me and my children out of this. Nadadami din po kasi yung mga anak. My children are children. No mother should have to watch her children be targeted and harassed for something they had no part in. I humbly ask the public and the media to respect that boundary. So ngayon nagkakagulo na rin po ang lahat, no? Doon na tayo sa hinihintay nating lahat na mag-react. Ang subject mismo ng komento ni Bong Suntay, Ann Curtis speaks up. Lahat nag-aabang kung ano yung kanyang sasabihin. And then, it happened. Sa Instagram po niya, sabi niya, nag-post siya, Hi, it took me a while to speak up. I was focused on what mattered most, being reunited with my family who were stranded in the Middle East and getting home safely. Alam natin kung ano nangyayari dyan. Sabi niya, nakauwi na raw siya, and now I'm ready to say what needs to be said. Hindi raw para maghigante, no, or para magdrama. Pero dahil mali daw ang pananahimik para sa kanya, no, at para sa mga babae na nanonood sa pangyayaring ito, kung mananahimik siya. Sabi niya, by now, many of you have heard the remarks made by Mr. Bong Suntay. A vulgar, sexualized analogy. My name disgustingly used without my consent.
in the wrong context, and more importantly, without an ounce of respect. Wala daw siyang naramdamang respeto dito. Ang initial niya raw na reaksyon is nashock siya. Siyempre, nasaktan siya. Na-disturb siya sa kung gaano ito ka perverted. Angry, sabi niya. Pero ngayon daw, malinaw na ang kanyang pag-iisip. Sabi niya, yung nangyari daw sa kanya, hindi naman na yan daw bago. Nangyayari daw yan sa lahat ng mga kababaihan araw-araw. Sa mga opisina, I can remember no, may ka-office mate din akong ganito dati na lagi siyang hinahawakan pag kumukuha siya ng tubig. Sa mga group chats down, totoo rin yan. At sa mga kwarto kung saan akala daw ng mga kalalakihan, walang nakakarinig sa kanila. Pero yung mas malala daw, sa mga kwarto kung saan naririnig ang opinyon ng mga kalalakihan. Pero wala silang pakialam. And in this case, yung nangyayari dyan kay Bong Suntay. Ang pagkakaiba nga lang daw, no, syempre, is ito ay isang lalaki na may kapangyarihan. Nasa public office. Pinadress na niya ng direkta itong si Bong Suntay. Sabi niya, Mr. Suntay, I won't spend much time on you, not because what you did was small, but because this was never really about you. Hindi ito tungkol sa'yo. Sabi niya, since ginamit mo kong example, gagamitin din kitang example. Ikaw ang poster boy ng isang bagay na mas malaki pa. Isang kultura na iniisip pa ring tama lang na pag-usapan ang mga kababaihan sa ganitong klase ng pamamaraan. At ang mas malala pa daw galing mismo sa ating mga leaders. As they say, ika niya, misogyny dressed up as a joke is still misogyny. Ikaw ay niluklok ng mga taxpayers. Ang mga kababaihan ay taxpayers. Ako ay isang taxpayer. At hindi kami props para sa iyong mga komentaryo. Palakpakan, di ba? Ngayon, bakit natin ipagpatuloy itong statement po ni Ann? Nag-sorry na pala itong si Bong Suntay. May apology na pala siya. Pero may plot twist ba rin yung kanyang apology? Iginiit pa rin ng mambabatas mula sa Quezon City na walang mali siya yung kanyang sinabi. Pangangatwiran po niya, may mga statement which was out of context. Dapat tingnan ang kabuuan at hindi dapat nagpunta sa konklusyon. While may mga tao siguro that found the analogy in bad taste dun sa mga na-offend, tayo ay, inuulit ko, walang malis doon sa ninais nating gawin doon sa statement na yon. Ayaw nating makasakit with that analogy. But sa mga nasaktan, humihingi po tayo ng dispensa. Dagdag niya pa, kay Miss Ann Curtis din, kung nasaktan ka sa sinabi ko, uulitin ko, there was no malice intended at tayo humihingi ng dispensa sa kanya. Pero it was a fictitious situation na aking ginawa. At isa lang ang totoo doon. Yung sinabi ko na ang ganda-ganda niya dahil talaga namang maganda siya. Non-apology. So basically, sinasabi niya hindi daw talaga niya nakita si Anna. Pauso niya lang yon. Ang tanong, naniniwala ba kayo? O eme-eme niya lang to? Tutuloy po natin, no? Sabi ni Ann na hindi niya raw tinatanggap itong non-apology ng mambabatas pero hindi raw ito personal sa kanya. Pero tinatanggap niya raw yung apology nung asawa. Sabi niya, bilang isang ina raw, at isa ring asawa, alam niya kung gaano nakakahiya itong ganitong klase ng bagay. Na makita yung asawa mo nagsasalita ng ganyan sa publiko. Nilinaw niya na hindi ito kahihiyan ni Sheila at ng kanyang mga anak. At wala silang kahit anong ginawang mali. Sa statement niya, sinabi niya po no, na every time a remark like this goes unchallenged, we lower the bar for what leadership looks like. Every time a woman is reduced to a cheap remark by someone holding a position of public trust and nothing happens, we tell the next generation of women exactly where we stand. This is what I refuse to accept. So kung di siya magsasalita dito, ibig sabihin, okay lang yan, sige, sa mga anak, mga apo, go lang. Pwede kayong pag-isipan ng ganyan ng mga lalaki. So, that being said, no, alam niyo po kung ano iniisip ko dito habang binabasa ko to. At habang sinusulat ko po itong kwento na to, no, iniisip ko na habang tinatype to ni Ann o sinusulat niya kung saan, isa lang yung laman ng isip niya, which is yung anak niya. Alam natin babae. Hula ko lang ito, no, pero sa tingin ko, yung primary audience niya, no, sinusulat niya to na para bang kinakausap niya ng direkta yung kanyang anak. Para makita ng anak niya in a way that she will learn from it. She will know where to stand. At malaman niya yung dignity niya bilang isang babae. And honestly, what a beautiful lesson to teach her daughter. Nakakalungkot
na hanggang 2026, ganito pa rin po yung mga usapan natin. No? Walang pinagbabago, paulit-ulit, nakakapagod, pero hindi po dapat natin to hinahayaan at kailangan palagi tayong nagsasalita. Babae ka man, lalaki, bakla, tomboy, trans, everyone deserves respect. And that's something that I firmly stand on. Anyway, mag-like, subscribe at notification bell kayo kung nakikita nyo pong iba yung ating ngayon. Nasa Thailand kasi ako. Nag-film na rin po ako dito. Naghahanap ako ng mga stories dito. So kung may mga suggestions po kayo sa akin ng mga true crime content at mga horror stories, message nyo ako sa Instagram ko. Tag nyo rin ako sa mga stories nyo. Binabasa ko po yan. Lahat ng mga comments nyo binabasa ko. Ini-screenshot ko po yan at kinukuha ko lahat ng mga suggestions nyo po. Pero ito yung ating question of the day ha. Bago kayo umalis, tatanungin ko kayo. Ang isang babae ba ay dapat bastusin dahil sa kanyang pananamit? Ano ngayon ang masasabi mo sa mga tao na ganyan pa rin ang pag-iisip ngayong 2026 na? I-comment mo sa ilalim. So yun lamang po, ito si Claro III at ito ang aking kwento.